Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutulingan natin yung tungkol sa sala. Tatapusin na natin ito lahat dire-diretso. Kasi importante ito. Araw-araw natin ginagawa, tapos mali-mali pala, sayang ang sala. So kagabi yung mga dahilan na pwedeng hindi magsala ang lalaki kasama ang jamaa. So ngayon, inshallah, al-mas'alatus sadisa, ika-anim na aralin, i'adatul jama'ati fil masjidil wahid. Ang pag-uulit ng jamaa sa iisang masjid. Ang masjid, iisa lang jamaa nito. Isa lang talaga. Kumbaga, sabay-sabay sila magsasala sa isang imam, sa isang panahon, sa isang pagkakataon. Pero pwede ba na mangyari na kung tapos nang magsala ang jamaa ng mga Muslim ay magsasala ng jamaa yung mga nahuli ng pagdating sa sala? Pwede ba? O kaya hindi tanong. Hindi yung tanong, introduction lang yun. Excited to ito, Kambal sumagot . So, yun yung lilinawin natin ngayon. Pwede ba? Kasi malaking usapin ito, halimbawa, sa Ramadan. Isa pang malaking halimbawa dito. Diba, halimbawa may mga manlalakbay, mapapadaan sila sa isang masjid. Tapos syempre nagmamadali sila maglakbay. Nagpunta sila sa masjid na yun para magsala. Ang sala tarawih. Alam naman natin sa tarawih matagal ang sala. Okay, halimbawa tayo rito, nung nakaraang tarawih, kada rakaat 2 page. So mga ilang minuto na sala yun. So gusto nila na magsasala sila ng hiwalay na jamaa. Merong nagtatarawih doon. Tapos sila maghihiwalay ng jamaa, pwede ba? At gayon din, halimbawa, isa pang usapin yan, relevant yan sa usapin, halimbawa, nandun ka sa masjid na napakalaki at napakalawak. Dumating kayo doon, tapos na ang sala ng jamaa. Pero magsasala ba kayo bilang jamaa? Kahit kinatatakutan nyo, pinangangambahan nyo na baka nagsasala kayo ngayon, tapos meron din doon sa kabilang sulok, may nagsasala rin ng jamaa doon. Na dalawa na yung jamaa na sabay na nagsasala. Halimbawa sa Masjidul Haram, sa Masjid An-Nabawi, maaaring mangyari yan. So napapaloob yun lahat dito sa usapin na ito. Napapaloob yun lahat sa usapin na ito. So una, idha ta'akhkhara al-ba'd an huduri jama'atil masjidi ma'al imamir ratib. Kapag na-late na dumating ang ilang mga tao sa pagdalo sa jamaa, sa masjid, kasama ang imam nito. Ang tinatawag na imamur ratib, linawin natin ito. Al-imamur ratib, ito yung official na imam sa masjid. Yun yung tinatawag na al-imamur ratib. Official na masjid. Official na imam ng masjid. Ngayon, ang imamur ratib, meron siyang mga karapatan o otoridad sa mga bagay-bagay. Na nauna na nga natin nabanggit yung ilan doon. Siya ang magtutukoy kung kailan ang ikama. Okay? Kaya nga yung imam na ratib, pwede siyang hintayin hanggang sa siya ay dumating o kung kailan niya sasabihin na mag-ikama na. Pero ako, yun nga sinasabi ko sa inyo, kung halimbawa malate ako mga 5 minutes, mag-ikama na kayo kasi malamang pinapasabi ko naman usually, pinapasabi ko sa bata, pero pagka ako malit ng 5 minutes, hindi pa naman nangyari yun, na kayo, mag-ikama na kayo. Okay? Pero wag ninyong gagawin, yung katulad ng ginawa dito ni Kapitan, may bad trip ako nun . Sakto yung dating ko, 1 minuto pa lang, 1 minuto pa ang natitira bago mag 30 minutes ng asar. Tapos nagpaikama na siya. Yung pala, meron silang lakad sa parok, kaya nagmamadali siyang magsala. So yun ay karapatan ng imamur ratib, yung imam na
opisyal na imam. Walang sino man ang pwedeng pangungunahan niya yung imam sa desisyon kung kailan mag-ikama. Kahit sino pa. Baga, yung imam talaga. Minsan, may mga masjid na nasa ilalim ng isang organisasyon. Halimbawa, dito, nasa ilalim ng Al-Hijra, si Manong yung Amir, kahit siya, hindi pwedeng pangungunahan niya yung imam kung kailan mag-ikama. Yung imam, ar-ratib, ang magdidesisyon kung kailan mag-iikama. Ewan ko, nabalitaan niyo yun, Manong, yung sinisante nilang imam. Sinisante nilang imam, kasing imam daw, laging late. Hindi ko alam anong ibig sabihin nilang laging late kasi hindi ko pa naman nakausap yung imam. Pero iniisip ko naman, sa ganong bagay, ang imam ratib pa rin ang magdidesisyon. Kahit malit man siya ng mga ilang minuto, hihintayin siya. Hindi pwedeng yung presidente yung magdidesisyon o yung amir ng lugar ang magdidesisyon, yung kapitan ng barangay ang magdidesisyon. Yung imam doon sa masjid, siya yung may pangunahing karapatan doon. So nililinaw lang natin ito hindi para kumbaga hindi sa nagpapaka-VIP ako o ano. Nililinaw natin ito kasi ito yung tama at ito yung dapat at para mawawala yung kalituhan. Kumbaga merong kaayusan kung sino ang tunay na nagdesisyon kung kailan mag-iikama. Okay? Kung kailan mag-iikama. Kung kailan sisimulan ang sala. So yung Imam Ratib, ito siya. So kahit yung masjid, halimbawa, nasa ilalim ng isang organisasyon, yung masjid, pag-aari, halimbawa, o pinatatakbo ng Islamic Center, yung manager ng Islamic Center, gusto niya mag-ikama na kahit wala pa yung imam, hindi pwede. Hindi pwede. Kung gusto niya, tawagan niya yung imam. Humingi siya ng pahintulot. Pwede ba magsala na kami? Kasi late ka na eh. Late ka na ng 30 seconds, wala ka pa rito. Diba? Lupit naman. 30 seconds lang na late. Lalo naman nga yung yung katulad nga ng nangyari dito. Wala pa yung oras talaga ng ikama. Basta pagdating ko rito, pang ilang raka na yun nagsimula na palang magsala. Samantalang dumating ako, wala pa yung oras talaga ng ikama na nakagawian natin na 30 minutes pagkatapos ng adan. Yung pala meron silang lakad. So hindi pwede. At gayon din yung Imam Ratib. Ang Imam Ratib, di ba mas karapat dapat mag-imam yung mas maalam o mas maraming nakakabisado sa Quran? Hindi ito applicable kung may imam or ratib, kung may official na imam. So halimbawa, merong bisita na hafid ng Quran, o kahit halimbawa dito may residente na hafid ng Quran, kung may imam or ratib, so hindi siya applicable na halimbawa pag-iimamin yung hindi naman imam or ratib. Pero syempre, kung gugustuhin ng imam or ratib, mag-imam yung iba, sa kanyang kapahintulutan, pwede naman. Pwede. Actually, yun nga yung ginagawa ko kapag may bisita tayo na na alam kong mas maalam sa akin, pinag-iimam ko talaga. Nandito si Sheikh Hamud Agustin. Andito si ano ba pangalan ni Clive Shadel? Alimuddin. Si Sheikh Alimuddin, nandito nung nakaraan. Siya pinag-iimam ko. Pwede naman. Pero ang tinutukoy ko lang dito para mas malinaw lang, para meron lang kaayusan, kumbaga. Kung meron darating na hafid, hindi pwedeng patatabihin niya yung imam, huwag ka mag-imam, ako mag-iimam, kasi hafid ako, ikaw hindi ka naman hafid. Hindi pwede. Okay? Nililinaw lang natin ha. Actually, nangyayari yan kahit sa Saudi, naobserbahan ko yan. Ganun talaga. Anyway, karamihan naman nag-iimam doon, hafid. Yun yung kagandahan sa Saudi Arabia, maraming mga hafid, alhamdulillah. Pero yung tinutukoy ko, yung minsan merong mga lugar, halimbawa, estudyante pa lang yung imam, hindi pa siya nakatapos ng hifd. Kumbaga, hindi siya pinapakialaman. Siya talagang imam Okay, hindi siya pinapakialaman. So, hindi, kumbaga, yung pag-iimam,
ng mas maalam sa Quran, hindi siya applicable dun sa Imamul Ratib. Kahit dito, sa Pilipinas. Minsan nakasama ko si Sheikh Omar Labilla. Balik Islam yun na hafid ng Quran, tapos graduate ng Madina. Nagkasama kami ilang beses. Hindi niya pinapakialaman yung imam nung masjid. Nagiging ma'mum siya. Hindi niya pinapatabi. Alis ka dyan, ako muna mag-imam kasi hafid ako. Hindi ganon, okay? So yung Imamul Ratib, meron siyang mga karapatan at meron siyang mga otoridad. Anyway, madadaanan pa natin yan siguro dun sa sa imama. Sa imama, inshallah. So tinatawag na Imamul Ratib. So nga, kapag hindi nila naabutan ng jamaa na pinamunuan ng Imamul Ratib o ng sino man na nag-imam sa original na jamaa ng masjid na yon, mafatat humus sala at hindi nila inabutan talaga ang sala. Ibig sabihin, hindi nila inabutan kahit isang rakaa lang. Fayasihu an yusallu jama'atan thaniyatan fil masjidi nafsahu. Fayasuh an yusallu jama'atan thaniyatan. So pwede sila magsala ng pangalawang jamaa, bubuo sila ng pangalawang jamaa. Pero syempre, itong pangalawang jamaa na ito ay sisimulan lamang nila kapag tapos nang magsala ang unang jamaa. Hindi pwedeng nagtatasyahud pa lang yung jamaa na una, may nag-iikama na doon sa likod. Hindi pwede. Hintayin nila matapos yung unang jamaa sa pangkalahatang pag-unawa na sa isang masjid, sa isang panahon ay hindi pwede magkakaroon ng mahigit sa isang jamaa. So ito yung sagot sa tanong kanina, na pwede bang merong jamaa. Halimbawa, yung nagtatarawi, may inabuta sila nagtatarawi, dumating sila sa masjid para magsala. Nangyari sa amin yan minsan sa Saudi, naglalakbay kami. Ang ginawa na lang namin, nagsala kami kanya-kanya. Nagsala kami kanya-kanya. Yun yung sabi ng Sheikh, magsala tayo ng kanya-kanya kasi matagal magsala yung imam ng tarawih at lumakad na tayo pagkatapos magsala. O, pwede rin naman mangyari, wag na kayo magsala doon, pwede kayo magsala sa labas, sa ibang lugar. Okay? Wag na kayo magsala doon sa masjid na merong salatut tarawih na kung sasabay kayo doon, ay matatagalan kayo, maantala kayo. So, pwedeng umalis. Pero yun nga, ang pagkakaunawa ko kasi doon, na nakapasok na kami sa masjid at hindi rin naman maganda na lilisan, aalis pa kami o nagsala na lang kami doon ng kanya-kanya naming sala. Mag-uumra kasi kami noon nung napadaan kami ng masjid. Pero mapapansin nyo rin naman yan. Bago pa kayo pumasok sa masjid, may speaker naman yung masjid. Mapansin nyo, nagtatarawi pala yung mga tao. Hindi kayo pwede magsala ng jamaa pa kasi magiging dalawa yung jamaa. Di magsala kayo sa ibang lugar. Inshallah. So nga, tama na magsala sila ng pangalawang jamaa, walang problema. At ito ay ayon doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Abu Dawud, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Ang sala ng tao kasamang isa pang tao, ang sala ng isang lalaki kasamang isa pang lalaki, kasi sa lalaki lang naman obligado yung jamaa, di ba? Ito ay mas dalisay kaysa sa kanyang sala mag-isa. Pero syempre, katulad ng palagi kong binabanggit, ang mga dalil ay inuunawa at inilalapat, ina-apply sa makatwirang paraan. Oo, malaki ang gantimpala ng jamaa, pero hindi nga pwede magkakaroon ng dalawang jamaa na sabay sa isang masjid lang. Hindi pwede. Okay? So dito, lalo na rito, halimbawa, hindi pwede. Lit-lit na nga lang ng masjid dito, tapos maging dalawa pa yung jamaa. May jamaa dito, tapos may doon gusto, imam si Torno. Umiwalay kayo. Kung gusto nyo, bahala kayo doon, pero hindi pwede. Okay? Kung ayaw nyo sa akin, okay lang, wala akong magagawa. Pero sinasabi ko, hindi pwede, Islamically, hindi pwede. Kung gusto nyo, siya na lang gawin yung imam dito. Pero hindi pwedeng dalawa yung jamaa. Sample lang yun, ha? Baka minamasama nyo. Sample lang. Hindi pwede. Kasi may mga ganyang masjid talaga yung may mga nag-aaway-away. Sa Baseco,
Doon sa Maynila, di ba ang daming masjid doon, kada kanto may masjid. Nagsimula yung masjid doon, isa lang. Kada may mag-aaway na maranaw, may humihiwalay. So may mag-aaway na naman, may humihiwalay. Parami ng masjid. Hindi ko nga alam kung mabuti ba yun eh. Baka mamaya magkatabi na lang yun, magkaibang masjid pala. May nangyayari talaga yung mga ganung bagay. Pero kung dito, kung meron may gustong mag-imam, siya na lang. Hindi ako makikipag-away para lang dyan sa bagay na yan. At gayon din, meron isa pang hadith. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi hadara ilal masjidi ba'da intihai salatul jamaah. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na dumating sa masjid at tapos na ang salatul jamaah. Hadith ito na iniulat ni Imam At-Tirmidhi, sinabi niya, man yatasaddaq ala hada fayusalli ma'ahu. So tapos na sila magsala ng jamaah, tas may dumating na tao na obviously magsasala. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang gustong magsadaka at sumama sa kanya na magsala? So ang unang aral dito, pinahintulutan na magkaroon ng pangalawang jamaah. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mismo ang naghimok na magkaroon ng pangalawang jamaah. At syempre, pangalawang aral na makukuha natin dito, pwedeng umulit ng sala. Pero yung sala niya yon, una, nagawa niya sa jamaah yung fard, yung pangalawa niyang gagawin ay sunna na ang kanyang intensyon para lang masabayan yung magsasala na mag-isa, nang sa gayon ay makuha nung tao na yon ang gantimpala ng salatul jamaah na ilang beses? 25 o 27 times na mas mainam kaysa sala ng tao mag-isa. So pwede kang sumabay doon sa tao na hindi pa nakapagsala ng jamaah, sasabay ka sa kanya kahit tapos ka ng magsala. Pero ikaw ang intention mo ay sunna na lang na sala. Faqama ahadul qawmi, at tumayo ang isa doon sa mga sahaba, fasalla ma'ar rajuli, at siya ay nagsala kasama ang tao na ito. Pero ito nga ay sunna. Okay? Kung ayaw nyo, sumabay, wala rin namang sapilitan. Inshallah. Walang kumbaga, bawa, may maliliit dito. Tapos walang sumabay sa kanya, sama ng loob niya, hayop. Babwisit yung mga tao rito. Hindi ako sinabayan. Hindi ka pwede magtampo. Sunna nga eh. Si Allah nga, hindi sila pinipilit eh. Ikaw pa. Okay? Sunna ito. Kadalika idha kana masjidu sukin aw tarikin wa ma ashbaha dalik. Ito, binigyang diin dito kasi madalas ito nangyayari na maraming jamaah ang nabubuo kasi maraming tao. Na ganito nangyayari daw sa mga masjid, sa mga palengke, o sa mga mall, o sa kalsada, at iba pang mga lugar na tulad nito, na maraming iba't ibang tao. Fala ba'sa bi i'adatil jama'ati fihi, kaya walang problema na magkaroon ng iba pang mga jama'a rito. At actually, sa Mindanao na na-experience namin ito. May mga masjid na walang imamur ratib. May mga masjid na wala talagang official na masjid. Masjid lang siya. Minsan nga, wala pang naglilinis eh. Pagdating mo dun, ang dumi-dumi. Pagdating mo dun, parang dyan sa sa PNP, di ba? Walang nag-aayos. Pagpunta mo dun sa CR, dumi-dumi, wala pang tubig. May mga lugar na ganun eh. Pero walang kinalaman yun dito. Ang tinatalakay natin, yung pwedeng magkaroon ng jamaah uli. So pwede magkaroon ng jamaah uli, lalong-lalo na sa mga lugar na ito. Lalong-lalo na musafir, mga naglalakbay. So pwede silang magsala ng jamaah at walang duda na ito ay katanggap-tanggap. Kahit may nagsala na naunang jamaah, pwede kang magbuo uli ng sarili mong jamaah. O yun nga, maaari rin namang mangyari na gagawin ng jamaah, bubuuhin ng jamaah sa pamagitan ng pagtalaga sa isang masbuk
bilang imam. Masbuk, ibig sabihin, yung na-late dumating sa sala. Diba? Bawa, meron ditong na-late sa sala, dumating si Michael, pangalawang rakaah. So, nung nagtaslim yung imam, tatayo si Michael para sa isa pang rakaah. Darating si Yasin, kakalabitin niya si Michael. O, pwede naman. Pwede naman yung ganon. So, pangalawang jamaa na yon na may tuturing, pero ang imam ay masbuk, pwede rin. At syempre, pwede rin na ang nag-iimam yung nagsasala ng sunnah, tatapikin mo, sisenyasan mo na, mag-imam siya sa'yo para meron kayong jamaa, pwede rin. Pwede rin. Pero yun nga, merong ibang tao na may iba silang pananaw dito, lalo na yung mga Pakistani, Indiano, kasi may iba sila, siguro ganun yung turo sa madhab doon sa kanila, hindi pwedeng mag-imam daw ang nagsusunna sa isang nagsasala ng obligado. Pero sa mga batayan, pwedeng mag-imam ang nagsusunna. Pwedeng mag-imam yung nagsusunna. Bawa, nagsusunna na si Hasan, tapos may dumating si Rashid, hindi pa siya nakakapag-isya. So, pwedeng mag-imam si Hasan dun sa dumating para makuha nung dumating yung reward ng jamaa. Okay? At syempre, maaaring makuha rin ni Hasan yung reward ng nag-imam. Yung katulad ng sadaka na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinong gusto magsadaka na mag-imam doon sa tao na bagong dating lang. Nang sa gayon ay magkaroon sila ng jamaa at makapagsalain ng jamaa. Baka hindi nila napansin lang. Hindi nila napansin na may jamaa na pala. Kasi dalawa lang silang magkatabi, baka hindi nila napansin. Yun, nangyayari din yun. Kaya kung yung masjid, maliit lang, ganito naman, natatanaw niyo naman lahat ng tao, usisain niyo muna kung meron na bang jamaa. Anyway, may mga palatandaan naman na yung kahit dalawang tao lang ay nagsasala ng jamaa. Di ba? Malakas yung pagre-recite ng Quran, lalo na Fajr, Maghrib at Isya. Tapos malakas yung takbir. Tapos makikita niyo naman, dalawang tao, magkadikit magsala. Yun yung mga palatandaan na may jamaa kahit dalawa lang sila. So, pwedeng usisain, inshallah. Ngayon kung di naman sinasadya, inshallah, tanggap naman yung sala. Anyway, tanggap din naman yung sala nga kahit sadyain pa nila. Sinasabi ng mga scholar, pero maaaring nagkakasala sila. Kasi isang jamaa lang dapat sa bawat isang panahon sa sala. So nga doon sa mga lugar na katulad nung may mga lugar na papalit-palit yung mga tao, maraming jamaa sa masjid na nasa kalsada, nasa highway, nasa palengke. Fala ba'sa bi adatil jama'ata fihi. Walang problema na ulitin dito ang jamaa. Wa bikasatin idha lam yakun lihadal masjidi imamu ratibin. Ito na nga. So, pwede magkaroon ng paulit-ulit na iba't ibang jamaa, lalong-lalo na kung wala naman talagang imamu ratib doon. Yung official na imam doon. Okay? Wa yataraddadu alayhi ahlus suq wal mara, na yung mga masjid na ito, yung labas-pasok yung mga tao doon, na mga namamalengke, yung iba nagtitinda, na hindi sabay-sabay din pupunta doon sa sa masjid. Pero syempre, kung Muslim at merong masjid na malapit doon sa palengke nila, sa pwesto sa palengke, kung oras ng sala, itigil nila yung pagtitinda. Okay, sara muna nila yung pagtitinda. O kung meron doon maiiwan na babae na hindi naman obligado magsala sa masjid, magsala dapat yung lalaki sa masjid. Pero nga kaya nabanggit dito yung palengke, kasi maaari rin naman nga may pupunta roon na hindi taga roon. At sasadyain niyo yung masjid para magsala roon na hindi na niya maabutan yung jamaa. So, pwedeng magtayo nga ng sariling jamaa. Meron silang sariling jamaa o panibagong jamaa. Walang problema, inshallah. Amma idha kana al-masjidu fihi jama'atan aw aktharu da'iman ala nahwin mustamir wattakadan nasu dhalika i'ada fa innahu la yajuz. Ito nga, nililinaw natin. Kung ang masjid ay palagi nilang nagkakaroon ng ganitong jamaa, na mahigit sa isa, at palagian na lang na nangyayari ito, na walang dahilan
na walang dahilan, ito ay hindi pinahintulutan. At maaaring ito dulot pa ito ng fitna o kaguluhan sa isang masjid o sa isang pamayanan. Kasi maaaring nangyayari, lalong-lalo na masjid na hindi naman palengke o masjid na hindi naman sa kalsada. Ganito lang masjid. Tapos laging merong pangalawang jamaa rito. Nagsala na tayo, ako yung imam. Tapos may isang grupo, ayaw magsala, kasama ako. Ayaw akong imam. Late silang dumarating para meron silang sarili nilang imam. Hindi pwede. Hindi pwede. Okay? So kung dito mangyari yun, siya na mag-imam. Okay? Para wala nang gulo. Yun yung sinasabi ko. Pero hindi pwede yung ganon, nasasadyain ng mga tao na magpapahuli silang darating sa masjid para magkaroon ng pangalawang jamaa. Okay? At maaaring nangyayari nga talaga ito. Maaaring nangyayari talaga ito. Idlam yu'rafu dhalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito nangyari nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ashabihi at nung panahon ng kanyang mga sahaba. Walima fihi min tafarruqil kalimah wa da'watu lil kasal wa tawani an huduril jama'ah an huduril jama'atil ma'al imamir ratib wa rubbama kana dhalika muda'at li takhir salati an awwali waqtiha. So binanggit dito iba't ibang dahilan na maaring dahilan bakit nagkakaroon ng ganitong klase ng jamaa na palagian. Palaging merong pangalawang jamaa na nangyayari. Unang-una, yun nga, maaring dulot ito ng tafarruqul kalimah, yung hindi pagkakaisa ng mga tao. So merong grupo ng mga tao, ayaw nila yung imam, so sinasadya nilang late na dumating sa masjid para bumuo ng sarili nilang jamaa, kasama yung imam na gusto nila. So hindi ito pwede. Kung gusto nila, palitan nila yung imam para isa lang ang jamaa. At ngayon din, maaari ring dahilan dito yung katamaran sa sala. Yung tamad na pumunta sa sala sa tamang oras nito, yun ay hindi rin pwede. Alam naman niya yung oras ng sala, halimbawa, tapos late pa rin siyang dumarating sa sala, na maaring meron ditong pagpapabaya sa parte ng mga tao na yon na palagian na lang late na dumarating sa masjid. Na maaring isang tao lang ito, maaring 2 tao, 3 tao, marami sila, na wala naman silang problema sa jamaa o dun sa imam, pero lalilate sila dahil sa pagiging tamad sa sala. Na maaring ang mga ito nga ay mga dahilan na hindi rin nila nagagawa ang sala sa unang oras nito ng pagtataguyod nito, lalong-lalo na sa masjid na meron namang jamaa. Okay, sa itong bagay na ito, alhamdulillah, nililinaw natin dahil yun nga, community ito ng una, maraming mga espesyal na pwedeng mangyari dito na hindi nangyayari sa ibang mga masjid. Okay, kasi iba-iba yung ugali ng tao, iba-iba yung pwede may darating dito, iba pang tao na merong iba yung akida, halimbawa, iba pang plano niya sa buhay niya. So mabuti nang natatalakay natin yung ganito mga bagay nang sa gayon ay pag dumating yung mga problema na yun, alam natin ang mga saligan o pamantayan na sa pamagitan nito ay magdidesisyon tayo. Hindi nanguhula lang tayo. Okay? Kung ano ang gagawin. So tutuloy natin to inshallah bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.